Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video, ang ating gagawin or ang ating i-share sa inyo is medyo late na ako dito sa parte na to kasi mag-end na ng November and ngayon ko pa lang to i-share sa inyo ang ating mga lucky plants ngayong darating na 2024 or next year. So, 1 month na lang. Medyo na late nga ako ng pag-share sa inyo. And, eto mga i-share ko din sa inyo, I think mga 7 to 8 lang ang meron ako. Pero marami at marami pa rin mga lucky plants dito sa atin na po pwede nyong itanim, alagaan. Pero kasi, etong mga inaalagaan ko, ito yung subukunan na madali lang alagaan. Or kahit beginner, ilan sa mga halaman na to ay kayang-kayang alagaan ng mga beginner. At pag sinabi naman pong lucky plants, hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magtatrabaho, iaasa natin sa luck. Hindi pa rin po ganon. Kailangan, syempre, may mga bagay tayo na kailangan pagtrabahuhan para maging successful sa buhay. Which is, eto namang mga plants na to is nagiging instrument lang, especially sa mga pungsoy. Diba? May mga lucky-lucky dyan, lucky color, lucky plants, ano pa ba yung mga lucky sa business, lucky sa bahay, 'di ba? May mga plants kasi na ganon. And itong share ko sa inyo in general is yung mga lucky plants ngayong 2024. Medyo na-overwhelmed kasi ako kasi nung nag-search ako kung ano-ano na ba yung mga lucky plants kasi yung mga halaman ko dito na mga inaalagaan is ano lang yon, bumabalik lang yon or kasama pa rin sa mga lucky plants taon-taon. And meron naman ditong nabago or merong napadagdag, meron namang nawala. Ang unang-unang i-share ko sa inyo, meron ako ditong aglonema. So, marami tayong variety ng aglonema. And, napapasama pa rin po siya sa mga lucky plants natin. Pero guys, alam nyo, ayon sa nabasa ko, ang mga aglonema daw na magandang ilagay sa loob ng bahay, sa mga center table, which is hindi ako naglalagay sa center table ng aglonema sa loob ng bahay kasi medyo malaki. Lumalaki sila. Siguro pag malalaki yung bahay mo or malaki yung space mo sa loob, pwede ka maglagay sa mga area or sa mga sulok ng bahay mo na may hangin, pwede ka daw maglagay ng aglonema na may kulay red ang color or white. Anong ID nito guys ngayon? Kasi napapansin ko, pare-pares lang yung plants pero nag-iiba-iba yung name nila. Depende sa breed or what kasi 2 to 3 years ago, ang kanyang ID is Red Valentine. Ito ay si Super White. Ayan, may Super White ako. And pinaniniwalaan nila na pag nagpasok ka ng color white na aglonema or color red, either may shade siya ng red, may shade siya ng white, pinaniniwalaan siya na nagpapasok ng swerte, ng kaginhawaan sa buhay ng isang tao. Etong mga kulay na to. Pero, kung wala naman po kayong mga aglonema na ganito ang color, is po pwede din. Pwede nyong ilagay sa harapan ng inyong bahay, po pwede nyong i-display lang dyan sa may gate nyo. Pero, ang mga aglonema guys, ay hindi siya po pwedeng naka-full sun. Hindi po pwedeng naaarawan ng matagal kasi nasusunog. And hindi po siya po pwedeng madalas nadidiligan kasi nalulusaw siya. Etong mga to. And ang potting mix na gagamitin nyo sa kanya is dapat fast draining. Like for example, is coco peat na may risal, na may vermicast. Alam nyo yun na pag diniligan nyo, bababa agad ang tubig. Kasi pag garden soil or ano ba yan, puro or putik ang inilagay nyong potting mix sa kanila or ang ginamit nyong potting mix sa kanila, mag-i-stay yung tubig sa potting mix nila tapos matagal siyang matutuyo. Tatanungin ng iba or sasabihin ng iba, ay bakit yung sa akin nabubuhay naman? Kasi guys, may mga aglonema tayo na masaselan or hindi lahat ng aglonema na inaalagaan natin is matitibay. Marami nang pumapasok na mga ganitong klaseng halaman sa bansa natin na galing sa iba't ibang halaman na kailangan mong i-acclimatize bago mo sila makuha ang kilite. Meron niyang paglalagas na stage ang mga halaman na important nating nakuha. So, huwag kayong mabahala. Ganun talaga yun, guys. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Ayan, kita nyo na ba? Si Golden Photos. Yan, ang ating golden photos na napakadami dito. Actually guys, isa rin to sa hindi ko inaalis dito sa ating garden. Kasi, isa siya sa napapasama madalas
sa yearly na mga lucky plants. And ayon sa Feng Shui, magandang magtanim ka ng golden pothos sa labas ng bahay para ma-distract niya or hindi niya mapapasok yung mga evil spirit na gustong pumasok sa ating bahay. Or pwede rin tong ihanglang natin kung for example is wala naman tayong pagtataniman sa harapan ng bahay or paglalagyan, pwede tayong gumamit ng paso tapos ihanglang natin sa entrance ng bahay natin para nadidistract din niya yung mga evil spirit na gustong pumasok sa loob ng bahay. Pwede rin nating ilagay ito sa terrace, pwedeng sa living room, or kahit saan. Actually guys, isa ito sa beginner friendly or halaman na pwedeng alagaan ng mga bagong plantita, plantito, or yung mga newbie natin na gustong maghalaman. Kahit saan mo siya ilagay, pinakamadilim na area, or ito nga yung tinatawag na hard to kill plants, isa to sa hindi mo basta-basta mapapatay na halaman o itusok mo lang siya, mabubuhay yan. Ayun nga lang, pag inilagay mo siya sa hindi gaanong maaraw or walang araw, zero light talaga, kahit na mabuhay siya, mabagal nga lang siya magdahon. Hindi katulad nung nagkakaroon siya ng sunlight or for example, meron ako ditong mga pothos. Ayan, mga pothos yan guys. Snow Queen, Marble Queen, and Manjula. Yan, more on white kasi ako dito sa area na to. Pag inilagay mo kasi ang isang halaman sa area na may perfect sunlight, is maganda rin yung tubo ng dahon. Ito, dun sa gilid nakalagay, medyo matagal na to guys. Siguro nasa 6 months na, ganyan pa lang yung nilalaki niya. 6 to 7 months na tong propagation na to, pero ganyan pa rin siya, mabagal. Pag inilagay mo siya sa area na mahangin, katulad dito sa area na to, and maaraw, is mabilis siyang magdahon. Ayon sa Feng Shui, ang dahon ng ating mga golden pothos ay nagsisimbolize siya ng money and mabilis siyang magpasok ng pera sa atin, kaya karamihan ng mga business owner, especially may mga tindahan, ay naglalagay sila ng mga golden pothos sa harap ng tindahan nila. Ito namang next na i-share ko sa inyo is yung ating mga peace lily. So, ito ay propagation ko na, napakadami kong peace lily. And yung regular peace lily na binili ko before, nagkaroon na siya ng variegation. Hindi ko alam kung bakit. And alam nyo guys, nagsisimbolize din ng money yung kanyang bulaklak. Actually ngayon, wala na siyang bulaklak, kakapatay lang. And matagal. Matagal malanta ang bulaklak ng ating mga peace lily. Ilalagay ko na lang dito yung itsura ng bulaklak niya, color white siya. Ito po ay naglilinis din ng air, mga toxic sa air, and binabalanse rin niya yung mga pumapasok sa loob ng bahay natin na mga hangin. Kung madumi man yung mga hangin na pumapasok sa ating bahay, is nililinis niya. Kaya nga, mas maganda na ang ating mga peace lily ay inilalagay natin sa harapan ng bahay natin or doon sa harapan ng pintuan. And yung mga bad energy is pinaniniwalaan din sa Feng Shui na sinasagap ng ating mga peace lily. Ito namang isa na i-share ko sa inyo ay napakabigat din na ito guys, kasi kung hindi ako nagkakamali, napakita ko na rin siya sa inyo last year, pero ngayon ipapakita ko ulit siya. Sobrang laki niya. Ayan, isa sa lucky plants din natin ulit ay si snake plants. Pero kung meron kayong mga snake plants na color yellow, ayan, isa siya sa magandang ilagay din sa harapan ng bahay nyo. Pansinin nyo, yung mga lucky plants natin, mas okay siya nakalagay sa harapan ng bahay or sa harapan ng pintuan nyo or sa loob ng bahay. Maganda tong ilagay guys sa office. Kung may mga business kayo, ay pwedeng ilagay nyo siya. Etong pinapakita ko sa inyo, hindi siya ganun kaganda kasi sobrang ano na niya, crowded na niya sa pot niya. Hindi ko na mabuhat siya ng isang kamay. Ayan o. Oblong na yung kanyang pot kasi gusto na niyang magparipat. Wala namang specific na snake plants ang sinabi sa Feng Shui, pero karamihan kasi guys na pag sinabi mong lucky snake plants is yung yellow. Ito pa rin guys, yung snake plants ko na sinasabi sa inyo na color yellow, itinanim ko siya dito sa harapan ng bahay namin para naman yung mga pasok ng swerte natin is dire-diretso.
Ang tawag dito is golden siam. Meron pang isang halaman ng snake plants na, yung common snake plants na yellow and green lang. Yun, isa rin yun sa swerte sa 2024. Ito naman si copper toad. Maganda kasi pag may snake plants ka sa bahay kasi yung mga impurities sa hangin, sinisip-sip niya or inaalis niya. Lalo na pag nakalagay yung ating mga snake plants sa harapan ng bahay or malapit sa pintuan. Kaya mapapansin nyo, ang aking mga lucky plants is kung wala sa harapan ng bahay is nandito sa harapan ng pintuan or nasa gilid malapit sa pintuan. Wala namang masamang maniwala guys, no? Pero samahan natin ang gawa. Malay mo, totoo nga, diba? Itong isang to na i-share ko sa inyo, lagi siyang kasama. Ayan si Ficus or Ficus elastica. Ayan, ang kanyang dahon. Ito yung pinropagate kong huli. Ayan, tingnan nyo naman, Ayan, ano na siya, ugatan na siya. Napakadami ko ding mga rubber plants dito guys. Hindi ko na alam kung saan ko sila paglalalagay kasi lumalago. And, ang ginagawa ko, minamarkot ko lang sila. Nagsisimbolize din ng money yung mga dahon nito kasi pabilog siya. So, etong mga to sa feng shui, ibig sabihin daw niyan is money. Kaya nagbibigay ng swerte sa atin ang mga Ficus or Ficus elastica or yung mas kilala sa tawag na rubber plants. Mas maganda, nilalagay daw ang ating mga rubber plants sa harapan ng bahay or sa harapan ng business natin. Ako, para sa akin, mas gusto ko na nakalagay sa pot yung ating mga rubber plants, especially kung wala kang area sa bahay mo na malaki. Kasi, eto pong mga to is lumalaki siya ng todo-todo. Ito, napakalaki nito guys. Nagiging puno siya. So, kung ikaw po ay nagko-collect ng napakaraming halaman na rubber tree or rubber plants is, wag nyo siyang idadirect sa lupa, hele-helera. Kasi babasagin niya yung tiles nyo, tapos papasok yung ugat niya sa loob ng bahay nyo in 5 years, 6 years, mga ganon. Kaya ako, dito ko lang pinapalago sa paso yung aking mga halaman. So, eto, pag may makikita na ako na mga ugat dito sa ibabaw, yun yung time na iriripat ko na siya. Wala pa naman akong nakikita kasi ito ay galing sa pagmamarkot ko. And, any rubber plants, inulan na tayo guys, any rubber plants is lucky. Kasi iisa lang po yung hugis ng dahon ng ating mga rubber plants na nagsisimbolize siya ng money. So, etong next na i-share ko sa inyo, nagwawala naman yung aso ko, ay ang ating mga money plant. Sa tawag pa lang niya ay money na talaga. At ilapit ko lang kayo, meron lang ako dito na money plant na variegated. Inilagay ko lang siya dito sa area ko, dito sa harapan ng bahay namin. Itinirim ko lang siya guys kasi sobrang laguna nung nasa likod niya. At ang ginawa ko, binabaan ko lang para maging bushy or maging lush siya ng pantay-pantay. Alam nyo ba guys na pinaniniwalaan din to na ang ating money tree ay swerte pag 5 fingers siya. So magbibilang tayo ngayon ng 5 fingers. Ayan dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etong bagong tumutubo, 5 fingers siya. Ayan 5 fingers. Actually, meron din ditong 3. Meron akong money tree na regular. Kaya lang, pinutol ko na siya guys. Nasa harapan siya ng bahay kasi sobrang laguna niya. And yung harap kasi ng bahay namin, tabon lang yon. Ang ilalim nun ay malalaking bato. So, ang ibabaw niyan is lupa. Pero yung ilalim nun is malalaking bato. Ang nangyayari, lumalaki yung ating money plant or money tree na green. Tinatawag din tong Pakira aquatica, pero mas kilala kasi siya sa money tree na tawag. So, money tree na lang ang itawag natin. Ayun nga, yung nasa labas ng bahay namin, naninilaw siya. Ang laki na niya. Pero habang tumataas siya is naninilaw siya. Pinutol ko na siya guys, pero look naman, ayan Yan, tumutubo na naman siya.
Bago pumasok ang taon, kung saan kasama yung ating lucky plant na to, is dapat meron ka nitong inilalagay sa harapan ng pintuan nyo or sa harapan ng bahay nyo kasi siya yung nagbibigay ng positive energy sa atin and para maprotektahan din niya yung ating magandang kalusugan. Kung wala ka pang money tree, regular or variegated man yan, kasama yan sa lucky plants. Ngayon 2024, mas maganda bumili ka na bago sumapit ang 2024 at ilagay mo siya sa area sa mga pwesto na swerte. Actually, etong ating mga money plants na to is karamihan sa i-share ko sa inyo is swerte din siya sa business. Kaya guys, kung meron kayong mga business, like for example, yung sinasabi ko store, mga tindahan, like hardware, any paninda, ay ilagay nyo siya sa area na yon kasi tumutulong din siya para mapalago yung ating negosyo or mapalago or maging swerte tayo sa ating negosyo, pero dapat samahan pa rin natin ang kilos yun. Huwag natin iaasa sa halaman na swerte. Etong last na i-share ko sa inyo, actually palagi na akong may tanim neto and hindi ko alam kung kilala niya to. Ito yung tinatawag na iba-iba kasi yung pangalan niya. So, kumuha lang ako sa labas ng bahay kasi kukonti na siya. And, ang bango-bango niya. Hindi ko alam na ito pala ikasama sa lucky plants. And, tinatawag to na holy basil. Pero, sa amin, tinatawag po ito na, ano ba tawag? Balanoy. Yan. Sinasawag namin to sa mga sinigang, kinakain, and pinaniniwalaan na etong halaman na to, pag nakatanim sa harapan ng bahay or nakalagay, nagbibigay siya ng prosperity in life. Hindi ko alam kung ano ang tawag nito sa mga lugar nyo, and tulsi sa ibang lugar ang tawag dito. Pero sa amin, balanoy ito. Napakabango na ito, guys. And ito ay naghaharang daw ng mga negative energy na papasok sa loob ng bahay plus nagbibigay ng prosperity sa atin. Pinupurify din ito yung air, inaalis yung mga bacteria. And alam nyo ba guys, sa mga Hindu, sabi nila na pag ikaw daw is nag-meditate sa harapan ng halaman na to is mapapakalma niya ang sarili mo. For example, may mga iniisip ka mga problema tapos hindi mo alam kung paano mo masusolusyonan, napapakalma niya yung mind ng isang tao pag nag-meditate ka sa harapan ng halaman na to. Bango. Baka sabihin nyo lason to guys, hindi po, kinakain po yan. Balanoy po sa amin ang tawag nito, napakabango. Ayan, nanghihinayang tuloy ako na pinutol ko siya para maipakita sa inyo kasi nagtatanim ako ng marami nito. Galing pa siya sa province, nagpakuha pa ako I think 6 months ago and then tinanim ko, dumami siya. Ito yung bulaklak niya or yung buto niya, pag natuyo siya or naging brown siya, kukuhanin mo siya and then ibubudbud mo lang siya. Hindi pa siya tuyo eh. Ibubudbud mo lang siya sa area. Bango talaga. Ibubudbud mo lang siya sa pot. Ganon. Tapos tutubo na siya. Kaya lang inilagay ko siya sa pislili ko na insprayan ko ng ang tawag dyan, ng insecticides and yan. Hindi naman siya tutubo kasi sariwa pa. Yung ibang mga lucky plants, wala ako. Like for example, yung mga Areca plants or Areca plants, merong nagbigay sa akin ito 2 years ago. Kaya lang, hindi ko siya naitanim dito sa amin. Namatay lang. Or actually, naitanim ko yata siya. Ano siya? Sobrang bushy niya. Perfect lang siya sa area na malalaki. Kaya lang, dito sa area ko, ilagay mo lang siya dito, sasakupin niya yung buong area. Kaya hindi ko siya naalagaan. Areca plants is maganda rin siyang pang-accent sa labas ng bahay. Sinasagap din niya yung mga negative energy na pumapasok sa loob ng bahay and nagpapasok siya sa atin ng pera. Hindi lang sa business eh, kahit dito sa mga bahay-bahay, nag-aalaga talaga nun. Kaya lang guys, hindi ako nag-aalaga nga nun kasi sobrang laki niya. Hindi siya kasya. Yung mga halaman na inaalagaan ko is yun yung mga pabebe lang or hindi siya lalaki. Kaya lang yung ibang mga nandun sa kabilang gilid ko, sobrang lalaki na talaga nila. So, kailangang i-let go and mag-refresh ng garden. Magre-refresh tayo ng garden soon. And isa pa sa swerteng nangyari sa vlog na to is umulan kasi swerte ang ulan. Nagdidilig ng halaman. And alam nyo ba guys, ang ulan is vitamins ng ating mga halaman. Huwag lang babagyo. Ulan is okay. Kasi yung mga
tubig ulan, iniipon yan ng mga plant lovers, plantita, plantito, kasi yun yung pinandidilig, mas mabilis lumago yung mga halaman natin pag may tubig ulan tayong gagamitin. So, ayun lang guys ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo yung ating topic ngayon, and see you on our next video. Bye!